Magandang araw. Ang ating tema ngayon ay pagkakaisa. Isang napakahalagang aral sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sabi sa awit 133, verse 1, Masdan ninyo gaano kay ganda at kaaliwalas kapag ang mga kapatid ay nagsasama-samang may pagkakaisa. Sa mga simpleng bagay, nakikita natin ang halaga ng pagkakaroon ng ugnayan at suporta mula sa bawat isa. Una, ang pagkakaisa ay pagpapakita ng pagmamahal. Sabi sa Juan, Kabanata 13, talatang 34-35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan din kayo sa isa't isa. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa. Ang pagkakaisa ay nagsisimula sa ating pagmamahal sa isa't isa. Kung tunay ang pagmamahalan natin, hindi natin kayang maghiwalay, kundi magsasama tayo at magtutulungan. Pangalawa, ang pagkakaisa ay pagkakaroon ng isang layunin. Sa buhay Kristiyano, ang ating layunin ay maglilingkod sa Diyos at ipapahayag ang kanyang pag-ibig. Sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 2, itinuturo sa atin na maging buo ang inyong kagalangan sa pagiging pagkakaisa. Pagkakaroon ng isang pag-iisip at pagkakaroon ng isang layunin. Hindi natin kaya magtagumpay kung hindi tayo magtutulungan at magsasama sa isang layunin. Ibinibigay sa atin ang pagkakaisa upang mas matagumpay tayo sa ating mga pananampalataya. Pangatlo, ang pagkakaisa ay pagpapakita ng pagpapatawad. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagkakaisa ay ang pagpapatawad. Ngunit ito ang isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa Efeso, Kabanata 4, talatang 32, itinuturo sa atin, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin, ngunit ito ang magiging dahilan upang magpatuloy ang ating pagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok. Pagkakaisa sa iglesia. Ang simbahan o ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga iba't ibang tao na may kanya-kanyang kakayahan, pananaw at karanasan. Sa unang Korinto, Kabanata 12, talatang 12, sinasabi, ang katawan ay isang, ngunit maraming bahagi. Ang mga bagay ng katawan ay marami, ngunit isa lamang ang katawan. Ang simbahan ay isang halimbawa ng pagkakaisa na mayroong pagkakaiba-iba. Hindi lahat tayo ay pareho, ngunit sa ating pagkakaisa mas malakas tayo at mas may kabuluhan. Ating pagnilay-nilayin sa bawat takmang natin sa buhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na magsama-sama sa isang layunin, magbigay ng pagmamahal, pagpatawad at maglingkod ng may pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang walang pagkakaiba, kundi ang pagkakaroon ng tamang pananaw at pagmamahal sa kabila ng lahat ng ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pagkakaisa. Tinuturuan ninyo kami kung paanong magmahalan at magsamahan bilang isang katawan ni Kristo. Naway magpatuloy kami sa pagpapatawad at pagtutulungan sa bawat isa. Gabayan mo kami upang maging mga instrumento ng iyong pagkakaisa at pag-ibig sa mundong ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen.